So bilang kami ay nangupahan at tumira sa bahay, i-share namin sa video na ito kung ano nga ba ang mga pros and cons ng pagbili ng bahay, pros and cons ng pagstay sa inyong mga apartment. Hindi naman ibig sabihin na may bahay ka, hindi ka na makakapag-ipon eh. Yun ang misconception minsan talaga. Hello everyone! Welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, subscribe. I-share nyo na rin po itong video na ito sa inyong mga friends, sa inyong mga relatives, sa inyong mga kakilala para makapag-share tayo ng good vibes, love, and positivity sa lahat. Ayan. So today, may binili kami sa Costco na ganito. Napansin ko nga guys, may mga Costco na mas okay yung kanilang mga sushi, California Maki, sashimi. May isang Costco akong nakita, may sashimi sila, ang kakapal ng hiwa. So ano nga ba ang pag-uusapan natin sa videong ito? Marami tayong naririnig na iba-ibang haka-haka. Wow. May mga nagsasabing, napakahirap pumili ng bahay, ang daming maintenance fee, ang daming mong babayaran, napakamahal magbahay. Wag na wag kang magbabahay. Narinig mo na ba yun? Meron namang nagsasabi na, naku, pag nag-apartment ka, ganun din. Abe, ibibayad mo lang din sa kanya. Tapos, pag sa huli, wala ka namang makukuha. At least yung bahay meron ka. So, ano nga ba ang katotohanan, guys? Marami kayong maririnig na huwag bibili ng bahay, mahal, maraming maintenance fee, bababa pa ang presyo, intayin mong bumaba ang presyo, mga ganun. Tapos, may mga nagsasabi naman na, naku, buti na lang at bumili kayo ng bahay kasi pag naka-apartment kayo, ay, sayang yung binabayad ninyo, ganito, ganyan, ganyan. So, marami kayong maririnig na mga ganyan-ganyan, di ba? So, bilang kami ay nangupahan at tumira sa bahay, i-share namin sa video na ito kung ano nga ba ang mga pros and cons ng pagbili ng bahay, pros and cons ng pagstay sa inyong mga apartment. Pogi, oh. Oh, pogi. Baka naman sabihin nyo naman, liming ho naman ngayon, hindi na Victor Neri ha. Guys, kamukha ba niya talaga si Victor Neri? Hindi ba parang medyo siya ng konti? Si Wendell. Si Wendell. Si Wendell Ramos. Wendell Ramos. At simulan na natin to. Boto pick. Kung sino yung manalo, siya yung, kasi parang lahat pareho namang may pros and cons. Kung sino yung matatalo, siya yung sa bahay. Yeah. Boto pick. Boto pick. Sa bahay ako. Sa bahay ka. Ay, game. Sa apartment, una ako muna. Okay. Depende sa apartment, hindi mo na kailangan mag-shovel. Kasi karaniwan, yung mga apartment, yung maintenance, hindi sa'yo. Karaniwan, kay kay owner. Again, disclaimer, may property na kailangan ikaw lahat. Pero may mga apartments na hindi na ikaw kailangan ng mag-maintain pag nag-i-snow. Number 1, positive about going for apartment. Next. Sa bahay, number 1 na positive sa bahay, meron kang privacy. Meron ka rin namang privacy sa apartment. Pero pwede kang mag-ingay kahit papaano, di ba? Especially kung ang bahay mo detached. Yung hindi naman ingay na, kasi sa apartment, dugtong-dugtong yun eh. Hindi naman kamukha yan ng mga bahay na duplex. Na bago na kasi ngayon eh, guys eh. Yung ingay ngayon sa duplex ng bahay, parang may nilalagay na rin sila para hindi masyadong maingay yung bahay. Meron kang privacy na mas makapag-celebrate ng mga birthday parties pagka meron kang bahay. Saka syempre space ng bahay, di ba? Privacy pag doon. Sa apartment, laging mas mura. Siguro kapag maganda yung apartment yung kukunin mo, baka maging kapresyo siya ng bahay. Pero most likely, walang apartment nakapresyo ng mortgage ng bahay. Lagi siyang medyo mas mura ng konti. Kung hindi talagang sobrang kamurahan siya. So, mas mura in terms of cost. In terms of cost naman, para kang nagtatanim sa bahay. Meron kang equity after ilang years, lahat ng hinulog mo sa bahay, sa'yo yun. Kumbaga, babalik din sa'yo lahat yun. At tataas pa, especially dito sa Canada. Real estate, hindi masyadong bumababa. Hindi ko alam kung may times ba na sobrang bumulusok, pero at least break even ka. Makukuha mo yung nabayad mo, yung inutang mo sa bangko, pagkatas mong tirahan yung bahay. Pero sa apartment, wala kang property tax. Kahit na hindi ko man mabawi, yung binayad ko dun sa apartment, isi-save ko na lang yung binayad ko sa property tax. May naipon din ako. Magkano lang naman ang property tax, guys, ha? Ito lang sa isang taon, sabihin mo na 6,000. Di ba? Ano yun sa 100,000 na makukuha mo sa loob? 6,000 per year. And 25 years kang nag-mortgage. So, 6,000 times 25. Ganito, in 20 years, nakailang bahay na ako nun. Kasi alam mo, guys, ang pagbili kasi ng bahay dito sa Canada, pwede mo siyang gawing investment. Pwede kang bumili ng isang bahay, nire-refinance mo after that.
papaupahan mo, bili ka ulit ng isang bahay, refinance mo, kunin mo lahat ng equity na nakukuha mo. Yung sinabi mo 25 years na yon na nakuha mo yung 6,000 per month, 6,000 per year na nakuha mo na naipon mo sa apartment mo. Wala, barya-barya yun pag may bahay ka. Pag sa apartment, kung may age ka na, hindi ka na mag-worry dun sa 25 years na mortgage. Kung ikaw ay nasa yung 40s, 50s, actually 40s is still okay. But if you're already on your 50s, 60s, and you plan to go for 25 years mortgage, grabe naman yun. So, yun yung advantage. Wala kang iniintindi na 25 years may kailangan akong bayaran. Hindi ka stressed. Sa akin naman, binanggit mo yung stress. Ang pagkakaroon ng bahay minsan, meron kang parang proud ka sa sarili mo. May sila kang buhay Ilang taon lang tayo dito sa mundo, di ba? Magmo-mortgage ka pa. Kahit nasabihin mo na ang hirap bayaran ng mortgage, yung sa sarili mo, masasabi mo na may bahay ako, masasabi mo na lahat ng pinaghihirapan mo, nakikita mo. Masarap yun Masarap sa pakiramdam yun Hindi naman ibig sabihin na may bahay ka, hindi ka na makakapag-ipon Ang misconception minsan talaga na kapag may bahay ka na, hindi ka na makakapag-ipon. Mali yun. Kasi pag may bahay ka na, syempre, of course, i-assess nyo muna yung sarili nyo. Kung kaya nyo kumuha ng bahay, huwag naman kayong kukuha ng bahay na yung bahay lang yung kaya nyong bayaran tapos hindi na kayo kakain. Huwag naman ganun, di ba? Pag may bahay na kayo, masipagan nyo, di ba? Minsan, yung tinitignan nyo na iipunin nyo dahil sa nag-apartment kayo, habang mas tumatagal yung panahon, nagagastos nyo lang din yun Wala namang ibang tamang panahon sa pagbili ng bahay, sa totoo lang. Kung naisip nyo na gusto nyo nang kumuha ng bahay at ready na kayo financially at kaya nyo bayaran yung mortgage na may sasobra pa, bakit pa kayo mag-apartment, di ba? Kung kaya nyo naman na magbahay na. Ang sama ko dito sa video na to. Ang daming aaway sa akin dito. Basta, gusto ko pa rin mag-apartment. I-explain mo sa kanila yung kung ano talaga yung stand natin. Kasi, personally kasi, kaya kami lumipat from Singapore to Canada, unang-una, gusto namin talagang magkaroon ng sariling bahay. Ngayon, kaya naman namin gawin sa Pilipinas yun. Kaso, hindi namin masusustain yung lifestyle na ganun, na may maganda kaming bahay sa Pilipinas, doon sa makukuha namin siguro ng trabaho sa Pinas, di ba? Kaya nung lumipat kami dito sa Canada, hindi naman sarado yung isipan namin na kukuha tayo ng bahay, kukuha ng bahay. Siyempre, tinignan pa rin namin, pero ang end goal namin dalawa is gusto namin magkaroon ng bahay, gusto namin magkaroon ng sariling, alam mo yun, gagalawan, yung aayusin mo, yung alam mong sayo. Tama yung sinabi niya. Walang maling mag-apartment, walang maling bumili ng bahay. Depende yan sa inyong sitwasyon sa buhay. Ngayon, sabi ko nga kanina, kung kayo ay nasa inyong mga 50s, 60s na, kung wala kayong malaking pangbagsak sa bahay at plano nyong mag 25 years, magbayad ng inyong mortgage, kailan pa? Kailan kayo magre-retire? Kaya naman, yung planning talaga ay napaka-importante. You have to do it at a very early stage. Bukod naman sa binabayad namin sa bahay, kami din naman po ay nag-iipon ng RRSP at saka TFSA. Bukod pa doon, hindi lang naman po yung isa yung bahay. So, ang advantage ng magkaroon ng multiple properties is, sa totoo lang, looking back 25 years ago, walang bahay kang nabili 25 years ago at mapapatunayan yan ng mga nagko-comment kasi maraming nagko-comment na 25 years ago, kung ang presyo ng bahay ay 100,000 yung presyo 25 years ago, walang bahay na mabibili ka ngayon na 90,000. Alam mo yan, yung bumaba ng konti, walang ganon. So, in other words, ang pinupunto ko doon ay yung bahay na bili mo ngayon, after 25 years, if mapagdesisyonan mong iyan ay iyong i-dispose, meron at meron kang makukuha. Kahit hindi na lang tumubo, kahit benta mo ulit siya ng 100,000 na imposibleng mangyari, kahit ibenta mo ulit siya ng 100,000, may 100,000 ka in 25 years na pwede mong gamitin sa idagdag mo sa iyong retirement. Ang alam ko guys, ang bahay, ang property, ang lupa, hindi bumababa. Ito pa guys ang iisipin nyo. Mas makakatipid ka pag nag-apartment ka, pero forever ka na magbabayad. So, yun pa yun. Versus sa bahay na, although ang property tax ay hindi nawawala, so meron at meron ka ring babayaran, hindi na ganun kataas. For example, yung mga bumili ng bahay 25 years ago, today wala na silang mortgage, ang binabayaran na nila sa property tax ay $500 per month. Ano na lang ba naman yung $500 per month, di ba? So, Kaya ng igapang. Medyo kaya na. Again, nasa sa inyo pa din naman kung ano ang final say, ang final decision. Depende sa inyo. May mga taong ayaw ma-stress and that's okay, 100% okay. Ayaw nyo ma-stress, very cold, ayoko na mag-plow, yung mga ganyan. Ang daming maintenance, kailangan magtanim. Maraming may mga ayaw nung ganong peg sa buhay. And that's okay kasi
100% we respect your opinion. So, yun lang. Yun yung mga pros and cons. There's always an advantage of going for an apartment, but also there's an advantage for going for a home, like buying a home. So, yun. Ilang dalawa ni Kiko ay nagkataon talaga na Ito lang yung gusto namin sa buhay. yeah, wala kaming iba guys na luho. Wala kaming magagarbong sapatos. Wala kaming magagandang bag, wala akong Louis Vuitton, may isa akong coach, nanggaling pa yun sa US nung 10 years ago na siguro, more than 10 years ago na. Wala akong mga magagandang damit, wala akong mga alahas. Saka ilang beses na kami pinapagalitan ng mami ni Joy, saka ng ate ko. Hindi naman sa pananamit, okay naman kami manamit, pero yung parang, ay, bumili naman kayo ng bago, paulit-ulit na lang yung suot niya. Pakita mo yung jacket mo. Ayan dami na nagagalit kaya dyan Wala lang, komportable pa rin ako Sabi ko nga, ganun talaga Iba-ibang tao. Kahit ako, hindi ko bet yung mga, minsan, pagka ayaw ko na talaga ng damit niya, tinatapong ko kahit na, okay pa naman, pero kasi, yun nga, katulad yan, meron ng mga tinatapong ko na kasi, isusuot niya pag komportable siya. Wala siyang, araw-araw yan pumapasok, opisina siya pumapasok, naka-crocs siya guys. Pag komportable na siya sa trabaho, Crocs is life, all season. Yung ibang makakapanood nito na pro, say for example sa apartment, meron naman for sure kayo na iba yung kinahuhumalingan. Like, yung iba, car, yung talagang sobrang bonggang kanilang car. O baka yung iba nag-i-invest ng iba. Oo. Bumibili sila ng lupa sa ibang bansa. At Pwedeng ganun. Pinas. Ganun. So, iba-iba ang tao. Yung iba, ini-invest nila sa negosyo. O, di ba? Yung mga nagne-negosyo, hindi naman natin sila inaaway. Ba't yung mga bumibili ng bahay, naaway natin minsan? Ba't naman ganun kayo, guys? So, pero anyway, doon sa mga nakakatuwa yung isang nag-comment kay Joy. Alin doon? Lagi naman nagko-comment yun. Minsan di ko alam kung bashing o hindi. Pero natawa lang kami dun sa sasabihin ni Joy? Sa comment niya na ito na yung sasabihin ni Joy. Maraming Thank you salamat po. Ngayon sa totoo lang, kaya po yun ang nire-reply namin. Bawat komento nyo po nire-respeto namin. Maganda at pangit po yan. Nire-respeto po namin. Kaya maraming salamat po. Kung hindi nyo nagustuhan yung sinabi namin, maraming salamat po. Nire-respeto namin yung sinabi nyo. Maraming salamat kung na-appreciate nyo si Joy. Maraming salamat po. At magandang gabi. Bye. Sabi nga nung isa, binash na kami. Sabi niya, basher ako, dagdag engagement. Diba? Matatalino na ang mga viewers ngayon. Alam na rin nila. Alam nila na pag nag-batch sila, pabor na rin sa tao yun. Kaya okay lang. Magmahalan lang tayo lahat. Pag nagkasalubong tayo, isang araw dito sa Canada, hindi nyo gusto yung pinagsasabi namin, mahalin nyo pa rin kami kasi mahal namin kayo. At saka may isa pa. Sige guys, salamat sa pagsama nyo sa amin sa aming dinner today. Sana ay magmahalan tayo, magrespetuhan tayo, at lahat naman ng opinion natin ay valid, may punto. Pag yan ang pinaniniwalaan mo, tama yan. Sabihin lang natin in a nice way dahil tayo po ay nakikipag-usap sa mga kapwa natin tao. Before you type anything in the comment section, imagine yourself telling it to your mom, telling it to your boss. Kasi kung hindi mo yan kayang sabihin nang nakaharap ka sa tao at takot ka na malaman ng mga tao na ikaw yung nagkomento na yun. Sige guys, maraming salamat sa panonood. See you again on the next video. Love, love, love!